Grabe! Ang lakas ah. Grabe. Ang sarap ng panahon, guys. Ang lamig. So, yun po. Dahil pumunta po tayo dito para i-worship si Lord at painitin natin ang lugar na ito para sa Panginoon. Amen! Woo! In count of 3, let's shout Jesus in 1, 2, 3. Jesus! Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po Panginoon na kami nakapunta dito Panginoon na ligtas. At sa mga pupunta po Panginoon, ingatan niyo po sila na makarating o God. Lord, alam namin Panginoon na may gagawin ka sa buhay namin o God. Salamat sa mga nagdaang araw Lord, sa mga pagpapala mo Lord. Salamat sa biyaya at kagalingan na ibinigay mo Lord. Kaya Lord, ikaw lang Panginoon ang itataas namin at ikaw, Panginoon, ang katagumpayan ng aming buhay. Kaya, Lord, salamat, Lord Jesus. Itinataas buka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw naman, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. Sing, you're the only one. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga kapal, kung nang ako'y nawawala sa piling mo, kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Nangangako mo, nang hahawakan ko, walang ibang Diyos, walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. May tinulang kwentuhan mo sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Tagalakan ko ang ikalakasan ko. Ang buhay kong ito'y paray sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang
sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Minsan pa, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ay sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, nagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, problema may dumating, nagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Minsan pa, problema may dumating, nagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ang nag-iisang Diyos at first love ng mga buhay namin, Panginoon, binibigay namin sa'yo ang papuri. Nasasalamat, minsan pa nga papalakpakan natin si Lord na malakas at sumigaw po tayo ng praises and worship to Him. Maraming salamat, Lord, sa ulan, Panginoon. Alam namin ang ulan na ito ay ulan ng pagpapala sa bawat isa, Lord, na dumalo. Despite, Lord, na umuulan, malamig, Panginoon, pero pinag-init mo ang mga puso namin sa pagpupuri sa iyo. Lord Jesus, we continue to worship God. Pwede po na tayo yung tumuloy na umabot sa Panginoon. Pwede ba natin lagay yung kanang kamay natin sa kaliwang dibdib natin? Hawakan natin yung puso natin ngayong umaga. And as we sing this song, let's remember the times kung paano tayo sinave ng God, kung paano tayo tinulungan ng Diyos sa buhay natin. At kung alalahanin natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At bigay natin sa Kanya yung pinakamainam na papuri ngayong umaga. Ikaw ang dahilan ng panibago kong buhay. Kaya sa'yo iaalay pag-ibig ko, Jesus. Inaasam-asam ang makasama ka. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Sampay ko ang dahilan. Ikaw ang dahilan ng panibago kong buhay. Kaya sa'yo iaalay pag-ibig ko, Jesus. Inaasam-asam na makasama ka. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Sabay-sabay na may malakas sa tinig, sabihin natin, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Walang katulad mo sa buhay ko. Mahal na mahal kita.
mga tinig lang, sabay-sabay natin awitin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Walang katulad mo sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Oh, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Walang katulad mo sa buhay ko. Mahal na mahal, mahal na mahal, mahal na mahal kita. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliga, sa'yo ay pumisan. Loobin mo Ang buhay ko'y maging pananawagan ng kakarami mo. wagas na pagsinta. Laluyan ng walang Hanggang mga papuri magsama. Manalig ka, O Diyos, ngayon at kailangan. sa puso ko. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusama mo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaligan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan. Lumluhan ang iyong wagas na pagsinta.
banal mong tahanan. Tulog ka ng iyong Wagas na pagsinta. daluyan ng Walang hanggang mga papurit kasama. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Isubawin natin, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lumlungan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pasamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Woo. Yes, hallelujah. Jesus. Pupurihin ka sa amin, itataas ng aming tinig, itatanghal ang buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapanayan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tinig, itataas ang buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapanayan. Jesus, sa'yo ang kaburihan, pangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Oh, pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapanayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mo lang narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa akin, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian,
Kadakilaan mo hindi mapapatayan. Oh, yes, Lord Jesus. Lord, pinupuri ka namin hindi lang sa kasaganaan. Pinupuri ka namin hindi lamang sa panahon ng katahimikan. Pinupuri, sinasamba ka namin hindi lang sa panahon, Panginoon, ng okay ang lahat, kundi sa lahat ng season, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Dahil tunay kayo ang Diyos na mapapangyarihan sa lahat. Diyos noon, ngayon ang di nagbabago. Sa lahat ng panahon, nandiyan kayo sa tabi namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, nais po namin gantihan ito sa anumang season, maging sa panahon ng ito na may ulan, Panginoon. Narito kami, Panginoon, sumasamba, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa pagkakataong ito. Binigyan mo lang po ng lamig ang panahon, Panginoon, na sa nakakalipas na araw, sobrang init. Ngayon, pinaramdam mo naman po sa amin ang lamig. Kaya po ang aming dalangin, Panginoon, nawa po yung aming mga kababayan, Panginoon, ingatan mo rin po samahan sa mga lugar, Panginoon, na saan ay may baha, Panginoon. Nawa, Lord, lalo mo patunayan, Panginoon, kayong Diyos, maging ng kalikasan, Panginoon, kayo po ay kaya niyong kontrolin, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa na po namin pinagkakatiwanan lahat, Panginoon, maging mga naiwan sa bahay, mga bagay, Panginoon, na iniwan po namin, Lord. Ang covering mo, Panginoon, ang pag-iingat, ay yung pagkaloob, Panginoon. Maging sa mga kapamilya, mga kamag-anak, Panginoon, nasa ibang lugar, Panginoon, sa probinsya, Lord, yung covering mo po ng pagkaloob mo rin po sa kanila. Kung paano kami iniingatan, ganyan po sila ingatan. Muli, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pagsamba, sa iyo po namin, Panginoon, ibinibigay ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Amen. So, purihin ng Panginoon. Salamat sa Lord dahil kahit na may ulan, ito po tayo. Amen. Kahit may bagyo, signal number 1, pero yung kata natin kanina, parang signal number 4. Amen. So, ang sarap magpuri sa Panginoon sa anumang season meron tayo. Still, we can worship the Lord. We can, pwede po nating ibigay ang papuri sa Kanya. Sabi nga, hindi lang natin siya pupurihin, hindi lang po natin siya pasalamat o kikilalanin sa panahon ng okay ang lahat, kundi maging sa panahon na hindi okay, purihin natin siya dahil po sa ating pagpupuri, pagsamba sa Kanya, maging hindi okay, gagawin niyang okay. Amen? Now, are you okay? Amen. So, ang palalangin lang po natin ay talagang, ganyan lang po, okay lang po yan, pero wala lang masyadong bahang idudulot na marami po tayong mga kababayan ay muli ay mahirapan. So, sige po tayo magkaroon ng silent moment of prayer para po sa bagyong ito. Amen. Dakila namin Diyos sa mamakapangyarihan sa lahat, Lord Jesus. Kayo po ang Diyos na kayang pigilin maging ang ulan, unos, malakas na alon, malakas na hangin. Gaya po na naking karanasan ng mga disipulo. Sa pananiling po namin, Panginoon, ay gawin mo nga pong kalmado ang panahon. Salamat, Panginoon, may enjoy po namin yung lamig, pero Lord, nais po namin dalangin, Panginoon, especially mga lugar ngayon na inabot ng baha, nawa, Panginoon, kayo po magligtas sa mga tao, Panginoon, mga kababayan po namin. Maging, Panginoon, sa kanilang mga kabuhayan, Panginoon. Lalong paramdang, Panginoon, na kayo pa rin po ang Diyos na makapangyarihan. Diyos na nagmamalasakit sa lahat, Panginoon. Kaya po sa iyo po namin tinataas, Panginoon, ang panahong ito. Kayo po ang humipo, kayo po humawak, Panginoon. At hindi na po magbigay ng matinding negatibong impact, Panginoon, sa maraming kababayan po namin. Bagkos, tunay pa naman enjoy po namin yung lamig. At yung mga tubig, Panginoon, na ito'y makatulong sa mga pananim at tunay pa makatulong, Panginoon, sa pangailangan ng tubig. Kaya Lord,
maging sa season na ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sinasamba. Tinabilin po namin lahat ng ito. In Jesus' name, Amen and Amen and Amen. Amen. So, ngayon po, ating po pakinggan ating mga ilang announcement, updates, mga pagbati. Tawagin mo ating prime leader, Jazz. Amen. Maulang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang batiin mo yung katabi mo? Sabihin mo, magandang maulang umaga sa'yo, pero mas maganda at pogi ka pa rin. Wala pa rin haggard sa ating pumunta sa church, no? Kahit na umuulan, fresh pa rin. So, ayun nga. Alam naman natin na malamig ang panahon ngayon, pero ang sarap magpuri sa Lord, no? Ang sarap, pakiramdaman yung presensya ni Lord na para tayong hinihilin habang nag-worship tayo. And congratulations sa katabi mo kasi hindi naging hadlang ang signal number 1. Nandito pa rin siya. Tignan mo nga yung signal ng katabi mo. Signal ng pagmamahal kay Lord. Amen. Okay, so marami po tayong dapat ipagpasalamat kay Lord. Tulad niyan, umulan. So alam natin, uulan ng pagpapala. And sinabi nga na baha, hindi babaha sa mga bawat bahay natin, kundi babaha ng kagalakan. Amen. So yun nga, isa sa mga ipagpapasalamat natin ay ang mga nag-birthday at magbo-birthday. Ayan, batiin nga pa na sila. Yan. So, sa 26 po, si Nathan Cruz. Yan po yung mga cousins namin. And 27, si Nishanta Cruz. And tomorrow din po, si Sister Olive Adraque. 28, Melody Salarza. And 30, Jeneline Del Castillo. Meron po ba mag-anniversary? Ayan. So, May 30, ang aming tita at tito, si Brother June and I Cruz. So, awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Amen. Sa lahat po na nag-birthday at mag-birthday, i-grant po ni Lord ang desires ng inyong mga puso, sa ang iyong mga open doors this year. And ganun din po sa mga mag-wedding anniversary. Si Lord ang laging maging sentro ng inyong relationship para mas lalo pa pong ipagtibay ni Lord. Amen. So sa mga services po natin, same pa rin po. Every 9 a.m. every Sunday, ang ating Sunday service, ang Sunday worship para makapag-giveaway po tayo sa ating SOB GMA ng 4:30 p.m. And pinapaabot din po pala ng Men's Network and Young Professional Network ang kanilang pasasalamat kasi naging successful po ulit ang kanilang basketball fellowship at may palugaw pa. Sa aming mga nanood at nag-cheer, may palugaw pa. Oh, san ka pa? Diba? So, maraming salamat po sa mga nag-invite. Sobrang appreciated po yon dahil alam nyo po na hindi lang naman po basta laro ang ginawa po nila doon, kundi na-bless din po sila sa presensya ng bawat isa. Amen. And of course, patuloy po natin ipag-pray ang ating fest. F is for our family, biological family, church family, and E for empowerment, lalo na sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Mas kailangan po natin ang bawat isa, mas kailangan natin si Lord na ma-empower ang ating mga puso, ma-empower ang ating mga spiritual lives, para hindi po tayo basta-basta nasashaken ng kahit anong circumstances and challenges. Amen. And S, stability of finances, personal, family, church, and our country. And of course, T, timely issues, sa mga issues po natin sa bansa, sa mundo, Panginoon. Alam po namin na ngayon pa lang ay inaayos niyo na po ito. And of course, isama din po natin sa prayer natin yung mga may sakit. Sa prayer of healing, for healing yan. Pwede po natin picturean or pwede rin po natin na lagi po tayo mag-whisper ng prayer sa kanila every time na may mga free times tayo or kahit nasaan po tayo kasi napaka-powerful po ng prayer. Amen. So, may mga naalis na po dyan. Hindi ibig sabihin nun ay kinuha na sila ni Lord, kundi umalis na po dyan dahil pinagaling ni Lord. Amen. So, alam po natin yung mga iba, si Job din po, kaya wala si Tita Lala ngayon kasi nilalagnat po siya. So, isama din po natin sa prayer ang anak po ni Brother Albert, no?
Mag-ingat po tayong lahat kasi ito na po yung mga panahon na nagkakasakit. So pag may nararamdaman po tayo, inuman na po natin agad ng gamot. Ingatan po natin ang mga katawan natin dahil yun po ay gusto ni Lord para sa ating lahat. Amen. So okay, let's go to the next part of our worship. So gusto ko nga pong tanungin kayo, sino po ba dito yung mga mahihilig mag-add to cart dyan? Ayan na. Mga nakarelate na sa add to cart, di ba? So Okay, so meron din po pala tayo, prayer night po natin sa Wednesday. So intercessors night po natin every last Wednesday of the month. So hindi po tayo nagla-livestream dyan, pero everyone is welcome to go or to attend kasi ang grabe po yung yung ginagawa ni Lord sa every natin, intercessors night. So maraming pinapakita at pinaparanas si Lord. So kung meron po kayo, kung nababless po kayo ng Sunday, maganda rin po, nagpupunta tayo ng Wednesday kasi iba rin po yung ginagawa ni Lord ng Wednesday. Hey, so yun nga po, going back, so sa lahat ng mga nag-a-add to cart dyan, tapos pagkadating mo sa umaga, dumarating na lang yung mga parcels natin sa bahay. Lahat tayo guilty dyan, tama? Guilty po tayo dyan. Pero yun nga, ganun din po sana tayo kay Lord, no? When we add Him to our plans, let's add Him to our plans. And siya na mismo yung magdi-deliver ng mga parcels ng blessings niya sa atin and favors niya sa atin sa buhay natin. Not just materially, pero lahat ng mga needs ng lahat ng aspects ng buhay natin, kayang i-deliver ni Lord yan as long as bina-add natin siya sa mga plans natin. Just like how we add the things sa add to cart natin, di ba? Sa mga carts natin. And sabi nga natin, nagre-rate tayo, di ba? Sa product. Nire-rate natin ang product kung maganda, kung dumating siya ng maayos and all. Pero minsan magtanong din naman tayo na, what if baligtad naman? Yung mga drivers naman yung mag-rate sa mga customers. Or let's say, sa church, si Lord na ang magre-rate sa atin, how yung puso natin sa pagbibigay natin sa Kanya. Makakakuha ba tayo ng 5-star kay Lord? Yun yung mga bagay na may isip natin, no? Kasi tayo, lagi nating nire-rate si Lord na, Lord, maraming salamat, 5-star. Binigay mo sa akin yung hiniling ko. Binigay mo sa akin yung gusto ko. Pero what if si Lord po ang magre-rate sa atin? So yun po yung mga i-desire ng puso natin, no? Na Lord, gusto ko sa pagbibigay ko sa'yo, pag ikaw magre-rate ka, maire-rate mo ko ng 5. Amen. Kasi nakikita ni Lord ang mga puso natin. So kung sa katabi mo, kung gusto niya na ma-rate ni Lord ng 5, alam mo na, ibigay mo ng buong-buo ng puso mo, ng isip mo, at hindi nag-aalinlangan. Para si Lord mismo ang magde-deliver sa'yo ng hindi cash on delivery pero face-to-face, door-to-door, ibibigay ni Lord ang blessing para sa'yo. Magbigay po tayo ng may kagalakan. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasambahin. Saan mo mapadpad, ikaw ay aming pupurihin. Tula na lumalapit sa tunog ay aawitin. Wala makakaawat mong tumanayanigin sa aming kagalakan na binibigay mo sa amin. Na kahit na kami minsan naging makasalanan, hindi ka nagsawa sa amin at di mo kami iniwan. Kami patuloy mong ginabayan, di pinabayan, hanggang sa amin natagpuan ang aming lalakar. Ang buhay namin ay inango sa pagkakabilanggo. Binigyan mo ng liwanag at kulay ang aming kwento. Dati sa laksang kasalanan na iyong binago, pagtingin ng mga tao ay unti-unti na bangiti. Sa tulong mo, Ama, ay aming naramdaman kung ano ba talaga tunay na kahulugan ng aming buhay. At ito ay sumunod sa kalooban mo, Ama. Yan mong ikay aming pasalamatan. Iyong higit, Panginoong mahabagin, matuwa ka sana dito sa akin. Awitin ang puso ko'y laging iyo, hindi ito magbabago. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasambahin. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasambahin. Woo! Hallelujah! Sige po, magsitayo po tayong lahat. Sino po ba dito handa na ma-receive ang kanyang parcel o ang open doors ngayong taon? Nasa kalahati na po tayo ng taon. Pero
Pero alam niyo po ba na hindi pa po tapos ang Lord ibigay ang open door sa katabi mo, sa likod mo, at sa harap mo. Kaya magpapansin po tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang ating best sa ating pagdideklara. Kaya in count of 3, ideklara natin to. 1, 2, 3, 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, amen! Yes, amen! Amen! Hallelujah! Parang, di ba pwede mag-worship through music ng no? Puro kantahan, ang kanina. Ang galing ng praise God. Lahat ng pwedeng way ng pag-worship sa Panginoon, open po yan para sa Panginoon kasi ang talent naman para sa Panginoon, no? Kanina, sa mga bago pa lang, no? Na nakakarinig ng gano'n, grabe, no? Worship, may rap. No? Si Chirichit, Alibangbang, Salaginto, Salagubang, di ba? Pero lahat ng ito, dalhin po natin sa tamang perspektibo, pwede natin magamit sa pagpupuri sa Panginoon. Sabi nga, ano man ang gagawin po natin, nawa ang laging goal po natin ay makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga even basketball ginagamit natin to give glory to God, no? Ano man gagawin natin, ano man yung mga activity natin, lagi ang ating main purpose, ibalik ang kapurihan sa Panginoon o maluwalhati siya sa lahat ng ating gagawin. So nakaka-amaze and actually nakakatuwa kasi yung message po natin this morning ay talagang natutuon o napapanahon dahil marahil iba po sa inyo parang hindi nakatulog dahil sa ulan. Lalo na yung mga may karanasan nakaraan na bumaha, na inanod yung mga gamit, pati yung mga alagang aso inanod, no? So, hindi mapagkatulog. Pero yun ang sabi nga, meron bang naitulong yung ating pag-iisip? Yan. Meron bang yung pag-iisip ba natin nakapigil sa ulan? O pati utak natin binahanan ng pag-worry? Yan. So hanggang ito po ang ating talata in Matthew chapter 6. Again, Matthew chapter 6 verses 25 and following, no? Again, Mateo, kapitulo 6, versikulo 25 hanggang sumusunod. Sabi po dito, so I tell you, don't worry about everyday life, whether you have enough food, drink, clothes. Doesn't life consist of more than food and clothing? Look at the birds. They don't need to plant or harvest or put food in barns because your heavenly Father feeds them. And you are far more valuable to Him than they are. Can all your worries add a single moment to your life? Of course not. And why worry about your clothes? Look at the lilies and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for flowers that are here today and gone tomorrow, won't He more surely care for you? You have so little faith. So don't worry about having enough food or drink or clothing. Why be like the pagans who are so deeply concerned about these things? Your heavenly Father already knows all your needs, and He will give you all you need from day to day if you live for Him and make the kingdom of God your primary concern. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. So may the Lord bless us upon the reading of His Word. By the way, ating pong SOB Carissa ay kasalukuyan pong water baptism. Pag-pray po natin, huwag po silang mabasa ng ulan. So, oo, kasi water baptism po nila, umuulan, nag-worry tayo, baka mabasa sila ng ulan. So, kasalukuyan po sila. Tayo po ay galing din po doon kagabi. Sinamahan po natin sila sa unting leadership, fellowship nila. At nabigyan tayong pagkakataon makapag-share ng word ng Lord sa kanila. So, to inspire them, to encourage them. Kaya, after that, madaling araw po kami ay umuwi, no? So, tumigil ang ulan, nakauwi po kami. Yan. So, praise God.
Kaya yun po, tayo po yung nagagalak at nagpupuri sa Panginoon, no? Kahit na may mga ganong season, pero tuloy pa rin po ang buhay, tuloy ang paglilingkod, no? Kasi ang hirap naman kapag umulan lang, tumitigil na ang buhay natin. Hindi. Siguro mula nang pinanganak tayo, ang dami nating seasong dinatnan. Di ba? So, iba sa inyo dito, dinatnan pa yung pinakamalakas sa lindol. Wag nyo, iniisip nyo agad si Brother Manny. Wag ganun. Lagi lang si Brother Manny. Wawa naman si Brother Manny. So, di ba, yung earthquake nung sa Nueva Ecija, ang dami namatay, di ba? Sa Baguio na bumagsak yung Hyatt Hotel. So, ilan na sa atin dito umabot na sa baha. Naranasan natin ng mga baha. Kami dito, naranasan din po namin ng baha pagdating namin after 3 months. So, ang dami na po nating seasong na daanan sa buhay. Kaya makita po natin, hindi na po bago sa atin ang mga season. No? And ang ano lang po dito, paano po natin hinaharap at ibang season. And ang kagandahan po nito, ang pagkakaiba lang po ng ating situation ngayon, noon marahil hindi pa tayo ganun ka-close kay Lord eh. Kaya talagang nandun yung buong takot. Pero ngayon, nang tayo po'y nasa Panginoon, meron na po tayong pinaghuhugutan ng lakas eh. Kaya nga sa umagang ito po ang ating title ng ating message. Don't worry, carry. Di ba? Don't worry. Sa Tagalog, carry lang. No? Carry po natin yan because, yan, mamaya sagutin po natin yan. Pero, una, pag-usapan po natin, ano ba yung worry? Ano ba yung worry? Yan, ano ba yung pagkakaintindi natin ng worry? So, according sa ilang mga translation, worry is fear that has gone bad. Fear and worry have a lot in common. Both of them are an emotional reaction to something that frighten us. However, they are very different in several ways. Yan. Yung fear saka yung worry. Meron silang ilang mga pagkakahawig, pero naghihiwalay po sila sa ilang mga bagay. So, how are fear and worry different? Paano ba magkakahiwalay ito, magkakaiba? Yung fear daw po energizes but worry paralyzes. Yung fear, medyan, parang nakakapag-ibe, no? Pero yung worry daw po nakapagpaparalyze. Ang isang example dyan, when we were frightened, we jumped out of bed and quickly made some phone calls. No? When we started worrying, we went round and round with each worry leading to another and getting nowhere. Fear is a short-term reaction that, if dealt with properly, quickly goes away. But worry is a chronic condition that can last for days, weeks, and even years. Yung takot, pwedeng mawala agad eh. Tingnan mo yung katabi mo. Natakot ka, di ba? Alisin mo yung tingin mo. Nakalma ka uli, di ba? Ganun lang. Di ba talagang totoo pagkakatakot? Pagtingin ka, nga ano. So, yung gabi po, doon sa gawain po ng Tagarisa, meron po isang PL doon na talagang parang si Suro yun eh. Talagang takot-takot sa mga bagay na hindi naman nakikita. No? So, hindi natatakot sa kanya nakikita. Ang natatakot siya hindi niya nakikita, pero tuwing umaga, tumitingin sa salamin. Hindi siya natatakot sa nakikita niya. No? So, ganun siya parang, konting parang nagugulat siya, natatakot siya. No? Pero yung sabi nga, fear is a short-term reaction. Worry is a chronic condition that can last for days, weeks, and even years. It only took us an hour and a half to work through our fears, but it took us the better part of a week to deal with our worries, mostly because we kept adding to them. So yung worry, mas mahaba yung impact niyan. Yung fear, depende po sa nakita mo, kung gaano kalakas ang impacto niyan. Okay, so worry always begets more worry. Fear is involuntarily, while worry is something that we choose to indulge. Okay, maganda po yung point na yun. No? Fear is involuntarily, while worry is something that we choose to indulge. Yung fear, wala kang choice, biglang magugat ka lang, biglang papasok sa iyo yung takot. Pero yung worry daw, is something that we choose to indulge. Yung worry, pwede kang pumili, pwede kang mag-decide kung tatagal bang, yung worry yan, i-embrace mo, patatagalin mo, or i-snabin mo yan, or i-avoid mo yan, o iiwasan mo yan.
Sabi nga po ng psychologists tell us that our body is hardwired to recognize danger. Ito po Sabi doon, ang sabi po sa mga ilang mga psychologists tell us that our body is hardwired to recognize danger. Kaya, meron tayong mga impulsive na nagiging reaction, no? Kasi yung katawan po natin, merong porsyento talaga, may part diyan na talagang andali po natin makadetect ng mga ganon. So, when we are threatened, or our autonomic system gives us a shot of adrenaline to prepare us for fight or flight. No? That is why fear is involuntary. It is a primary emotion that is out of our control. Naka-witness ba kayo na na-aksidente, biglang tumayo siya? Yung adrenaline, sino dito sa inyo nang bumaha, nabuhat yung washing machine yung mag-isa? Nung binabalik mo, kailangan mo 3 tao. Tama. Yung hindi mo kayang gawin, because yung biglaang yon nagagawa mo. Tama. Imagine mo yun nung bumaha kami dito dito pa tayo sa Tabon 1, nung bumaha doon sa ilalim, ang bilis ng tubig, nabuhat namin pamilya yung refrigerator na malaki doon Asa na nga pala yun? Inanod na ng tubig? Wala na, no? So, binuhat namin yun, no? Nung binuhat namin yung rep, dahil na ipagpatong-patong namin yung mga mabibigat na cabinet doon sa kama para hindi malaglag, pati yun, nabuhat ng baha kaya tumaob yung mga gamit namin. So, pero mga tamo, may mga panahon na nabigla ka, nagagawa mo isang bagay na hindi mo nagagawa ng normal. So, sabi ito, worry, however, is a secondary emotion that is always within our control. Parang kanina, pinili nyo, mag-worry ba kayo o mag-worship kayo? Di ba? Mag-worry, mag-worship. Dito tayo ngayon, mag-worship tayo. So, amen. Ibig sabihin, within our controlling worry, we always have a choice about whether we are going to worry. We can choose to take reasonable actions to deal with the problem and then let it go. Or we can choose to stew in our fear. Meron po nagsabi ganito, when we worry, we choose to awfulize our situation. We imagine every worst case scenario. But Lord knows there's a lot of awfulizing going on right now. Pangalawa, worries cannot change anything. Kaya na po, kinuha po natin definition ng worries. And tinanong po natin yung mga pwedeng, ano ba ang worries? Worries cannot change anything. Meron ba nakapagbabago sa pag-alala natin? Okay? Halimbawa, nag-aalala ka kung ano ang uulamin nyo. Hindi ka naman umalis ng kwarto, bumibili ng ulam mo. Nabawasan ba yung worry? May nabago ba? Hindi. O makita mo yung bubong mo tumutol, nag-worry ka baka lalong tumulo. Tinitingnan mo lang. Tutulo yan. No? You need to do something. Sabi nga, kaya nga, worries cannot change anything. Worry will never change your circumstances. Yan. In verse 27, sabi diyan, can any one of you by worrying add 18 inches to your height? Baka naman hanapin sa Bible yan, ha? Okay. Sa mga nag-worry, nadagdagan ba height nyo sa pag-worry? Sa pag-worry ba nadagdagan yung ngipin mo ng kulang? Sa pag-worry ba tumangos ang ilong mo? Sa pag-worry ba bigla kang pumuti? So can any one of us, by worrying, sabi doon, of course not, what a ridiculous image. Sabi nga, no? Actually, worry points to a problem. Worry shows a lack of faith. Worry says that we do not believe that will provide for us. Worry says that we need to take care of ourselves. Worry believes that the reason we are alive is because we are doing what is necessary to keep ourselves alive. Another one, worry will never change your future.
Di ba? Worry will never change your future. In verse 34, Jesus says, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Di ba? Yun daw pag-worry, hindi naman nakapagpapabago ng future mo. Okay? Sabi nga ni John R. W. Stott, isang Christian counterculture, isang author din po ito, each day has trouble enough of its own. So why anticipate those troubles? If we do, we double them. For if our fear does not materialize, we have worried once for nothing. And if it does materialize, we have worried not once but twice. Once yesterday and once today. In both cases, it is foolish. Worry doubles trouble. Kaya pag-worry daw, pwedeng magdodoble-doble yan. Kapag yan ay hindi mo napaglabanan o hindi mo piniling bitawan ang worry. Worry cannot change the past. It can control the future. Worry only makes you miserable today. Yan. Kaya nga, sabi ko kanina, marahil ang daming pumasok sa isipan natin, mag-choice ba tayo o hindi? Kasi baka pag alis ko, bumaha. Pag di ka bumalis, hindi ba baha? Yung tanong, di ba? Pag ba umalis ka, di ba baha? Pag umalis ka, babaha? Di ibig sabihin, ikaw ang dahilan ng baha. Sa iyo nakadepende ang baha. Kung sa iyo nakadepende ang baha, ni-request natin sa barangay o kaya kay kapit o kay mayor, patayuin ka sa gitna ng kalsada para walang lugar dito sa Cavite bumaha. Tama? So, worry can change the past, it can control the future. Worry only makes you miserable today. Kaya, kung gusto mo maging miserable every day, mag-worry ka. Worry not only doubles trouble, it also hides blessing. Hindi lang po nagdodoble ng tinatawag natin trouble, ito po ay nagtatago din ng blessing. Kasi sa kawa-worry mo, di mo nakita yung opportunity, privileges, yung mga bagay na dumarating sa iyo. Kasi natatabunan po tayo ng worry. Sabi nga, as long as I am worrying about tomorrow, I will never recognize the blessings God is sending me today. Yan. Kaya minsan, hindi natin nakikita, ang dami pa lang ginagawa ng Lord, binibigyan ng Lord, ang dami pa lang ginagawa ng mga kasama mo sa bahay, pero dahil sa kawa-worry mo, natatakpan ng lahat yun. Worry is, eto, sabi nga, eto, I don't know kung agree po kayo sa akin, worry is practical atheism. It's like saying, I believe in God, but then living like you don't. Worry is practical atheism. Atheism kasi, ibig sabihin, you don't believe in God. No? Sabi dito, I believe in God, but then living like you don't. Yung worry daw po, parang hindi ka naniniwala sa Diyos. Pag sumobra tumatagal yung worry, parang ka din naniniwala sa Diyos. Dahil hindi ka naniniwala, may magagawa ang Diyos sa buhay mo. May magagawa ang Lord sa situation mo. May magagawa ang Diyos sa mga bagay na naiisip mo o sa situation mo. Kaya nangyayari doon, para ka din daw isang unbeliever. Kaya hindi daw bagay sa ating mga Kristiyano, yung worry nagtatagal. Dapat yan, hindi nagtatagal. Bilang human being, yes, pumapasok yan, pero dapat hindi nagtatagal, hindi tumatambay. Kasi hindi bagay sa atin na may Diyos, yung nagtatagal yung worry. No? Kaya sabi niya, worry sa practical atheism, it's like saying, I believe in God, but then living like you don't. Worry does not accomplish anything. Worry does not solve problems. Worry does not provide solutions. Worry does not rescue us from our problems. Worry accomplishes nothing. Worry is ineffective. Worry does not add time to your life. Worry is a waste of time. Halimbawa, nag-worry ka sa nagawa mong kasalanan, pero worry lang. Wala na tulong sa iyon. Dapat, huwag ka na lang mag-worry, kundi i-confess mo na lang kay Lord. No? No one can sit back, look at over their life, and declare that worry was such an important help. No one can point to worry as the reason for our rescue. Worry never saves the day. So why do it? Bakit kailangan natin gawin yan?
O bakit kailangan i-entertain yan? Why tear ourselves up with worry? When worry comes over us, we need to not indulge it because it is ineffective. Ang worry daw po is ineffective. Kaya, much better, imbis na mag-worry po tayo, tumingin po tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Number 3, you can steep your mind in God's promises. Ang dami po nating worries, pero ang iniisip po natin, kadalasan nagdadagdag ng bigat sa worry o worries po natin. Instead na gumaan po yan, instead na tayo po ay makalaya or makabitiw dyan, nangyayari lalo pa natin na dadagdagan. Kaya sabi po sa number 3, you can steep your mind in God's promises. Kaya kung nag-worry po tayo, lalo sa mga nagdi-devotion, no? Mga nagdi-devotion, paramdam po kayo? Amen. Ngayon, kung nagdi-devotion ka, ito po, ang dami mong hawak na mga pangako ng Lord. Kaya kung nagdi-devotion ka, dapat lumalakas, tumatatag ka. Dati, pag dumating ng pagsubok, ang dali mong manginig, ang dali mong ma-distract, no? Ma-disturb. But because nagdi-devotion ka, nagbabasa ka ng banal na kasulat, nakikinig ka sa kanyang mga aral, ang dami mo nakukuha ang mga promises ng Lord. Nakita natin doon na, wow, ito yung baong ko, ito yung lagi ko iniisip. Kapag ako'y nagkakaroon ng worry o worries, ito. Sabi nga ng Lord, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Sabi ng Lord, I can do all things. Magagawa ko lang lahat ng bagay dahil sa Kanya. No? Sabi ng Panginoon ay, mayroon bang madadagdag sa bilang ng edad natin, sa buhay natin kung nag-worry ka. Instead, hanapin natin ang Kanyang kingdom. And all these things shall be added unto us. So meron po tayong tinatawag na practical steps to overcome worry. Yan. Gusto ko po i-share sa inyo, ilang mga practical steps to overcome worry. First, focus your mind in God's promises. Focus your mind in God's promises. Worry has a hard time taking root in your mind if it is already filled with the promise of God. Scripture can crowd out all your worries, all our worries. Yung mga worries na yan, kayang tabunan, kayang sirain, kayang durugin ng mga pangako ng Diyos, ng Kanyang mga salita. No? Kaya kata niyo po, mga bata, may takot din po yan eh. Pero pag sinabi mong ganito, nakakalma yan. Yung first time na maglalangoy na bata, natatakot yan eh. Pero sabi ng nanay o tatay, nak, huwag kang matakot dito ako sa baba, saluhin kita, kasamahan kita. Tumatalon ba yung bata o hindi? Tumatalon. Kasi pinanghahawakan niya yung pangako ng nanay at tatay niya na kanyang pinagkakatiwalaan. Yung nagpadaos-dos ka sa mataas, una takot tayo, pero sabi ng tatay natin, di anak, magpadaos-dos ka nito ako sa baba. Kaya magpadaos-dos ka, dahil ikaw ay panatag, alam mong hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng tatay mo. Binigay mo sa kanya yung full trust. Tay, naniniwala ako sa iyo, nandiyan ka sa baba. Kaya pag daos-dos mong ganun, pagkita mo, sinalo ka ng tatay mo, lalo na confirm, Tay, thank you. No? So kaya nga sabi ng Scripture can crowd out all of our worries. In Numbers chapter 23, verse 19, sa NIV, God is not a man that He should lie, nor a son of man, that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ngayon, kung yung Diyos na kinikilala nyo ay hindi tumutupad sa pangako, hindi po yan itong Diyos na to. Kasi sabi dito, God is not a man that He should lie. Ang Diyos po natin hindi nagsisinungaling. Nor a son of man that He should change His mind. No? Kaya nga nung tayo po ay kumilala sa Panginoon, tinanggap po natin siya, yung mga pangako niya ay pinagkakalob sa atin. Unang-una, binigyan tayo ng karapatan tumawag sa kanyang ama. Ano po sabi sa gospel? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay kilala ko o maliligtas. Kasi nawala tayong koneksyon. Wala pa ibibigay na authority. Ngayon, tinanggap mo ang Panginoon, binigyan ka ng karapatan tumawag ng Ama ko.
Okay? In Genesis chapter 1 verse 1, God is not limited by human qualities because God created the earth and everything in the earth, including us. Okay? So, nandun yung pagmamalasakit niya dahil siya mismo ang lumikha sa atin. Ang isang manlilikha, ayaw niya masira yung kanyang obra maestra. Sino dito lumikha kayo? Bawa si Mama Jen, ano? Gumawa siya ng cake para sirain. Meron ba ganun? Pinaghirapan niyo mong cake, nilagyan mo pa ng design. No? Nagpatulong ka pa kay Hali, no? Tapos ang ending, anak, ganda, no? Sirain na natin. Ang tawag doon, yung cake ang sira, o kayong dalawa ang sira. Yung gumawa ka, pinaghirapan mo para sirain. Di ba? Of course, kaya ka gumagawa ng isang obra maestra, pag nakita mo at nagandahan ka, na-appreciate mo, ano gagawin mo? Mamahalin mo, ita-treasure mo. Kaya nga sa mga nanay, pag lumabas yung baby sa iyo sinapupunan, grabe yung pagmamahal mo eh. Di ba? Kahit sa tingin na iba may depekto, sa iyo, perfecto eh. Walang nanay na tumingin sa anak na may depekto. Sa nanay, ang tingin sa anak niya, perfecto. Tama. Kahit kalahati lang yung may kilay, kalahati wala, para sa isang nanay, ang tingin niya, buo ang kilay. Tama. Kasi nga, galing sa iyo yan, alam mo yung habang tumatagal, minamold yan sa iyo sinapupunan, kaya nung lumabas yan, mahal na mahal mo dahil, wow, connected talaga sa iyo eh. Bahagi ka ng naging instrumento para malikha o lumabas yung obra maestra ng Lord na nilagay sa iyong sinapupunan. Kaya mga kapatid, so yes, while humans are very limited, God's ability is unlimited. Amen. And we can rest assured that yes, God does see it all and yes, God is watching. Di ba? May aning katang yun. God is watching us. Di ba? From a distance. Nakatingin siya sa atin, pinagmamasdan tayo, binabantayan tayo. When we let go, listen to this. When we let go, it's not to run from the problem. Hurt or pain we're experiencing. Yung pag-let go, it's to transfer ownership of the problem. Hello? Yung pag-let go mo doon sa worries or fear mo na yan o problem, it's to transfer ownership of the problem to the one who can actually lead us through it. Kaya na nagpe-pray po tayo, tinatransfer natin yung problem natin, ownership ng problem kay Lord. Nasa naman po mismo ang nag-utos sa atin. Noong una, bago ka nag-pray, yung problema kanino? Sa'yo. Nung nag-pray ka, tinransfer mo kay Lord. Lord, sa'yo ko na po binibigay yung problema ito. Yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sa'yo na lang problema ko, tatanggapin ba yan? Aawayin ka niyan. Yung problema ko lang eh. Apaw na matangkad pa sa akin eh. Dadagdagan mo pa. Ayaw niyan, tao yan eh. Pero si Lord sabi niya, dalhin niyo sa akin ang lahat ng inyong alalahanin, ang inyong problema, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pag sa katabi mo binigay yan, hindi ka mapapahinga. Aawayin ka niyan. No? Kaya yung iba, yung worries binibigay sa Bombay, binibigay sa Ponsa, binibigay sa mga online, tawag yan? Lending. Napayapa po ba kayo? Hindi. Tatawag ng tatawag. Ang kulit-kulit niyan. Di ba? Nung pinapautang ka pa lang, ang lambing-lambing niyan. Ay, ganito lang kadali yan. Ganito lang yan, oh. Padala ka agad sa'yo. Nung naniningil na, ay grabe. Walang oras. Hindi ka patatahimikin. Walang pakipakiusap. So, pero sabi nga, kapag kay Lord, itinatransfer mo yung ownership yung problema mo, sabi niya, I will give you rest. Amen. So, another one, pangalawang step to overcome worry, you can pray more to worry less. You can pray more to worry less. Why worry?
when you can pray. Sabi sa kantang pambata, no? Ano, sino nakakalam nun? Why worry? Why worry when you can pray? Trust Jesus. No? Yung mga kanta ng pang Sunday school nung araw yan eh. The more you pray and the more you trust, the fewer the worries will be. Your worries will lose their chokehold on your life. Kaya nga, you can pray more to worry less. Di ba? Huwag po kayong magdepende sa wireless. Yung iba kasi nagwo-worry, kumakapit hindi sa prayer. Kumakapit sa mga wireless. Facebook yung worry. Tapos nung nadagdagan, may mga nag-bat-in doon, may mga nag-comment, lalo nadagdagan ng worries. Nang ipag-away na, lumawak yung kanyang kaaway, buong Pilipinas na kaaway niya, kadiskusyon niya. Kaya huwag mo lagay sa Facebook, sa wireless. No? At huwag ding maging prayerless. Dapat prayer more so that our worries less, no? So to pray is to let go and let God take over. Amen. To pray is to let go and let God take over. Sabi sa Matthew again, chapter 6, kaya huwag kayong mga balisa ng magsabi, anong aming kakainin, o anong aming inumin, o anong aming daramtin. Alam mo, sa totoo lang, marami po tayo dito mga youth, mga young professional, tuwing linggo na lang eh. Hindi nila alam saan nila kukunin ang kakainin nila. Pero lumilipas ng tanghalian, may kinakain sila. Hindi ko Oo. Diba? Nag-worry sila kung nakakain nila ang tanghalian every Sunday. Tatanungin niya, Mami Pastora, ano po ulam nyo? Di ba? Si Mami Pastora pa lang tinawagan nyo. Paano kung si Papa Jesus pa yun? Baka may dessert pang kasama yan. Di ba? Kaya every Sunday, sinasabi ko, huwag nyo isiping isang linggo namin budget yang inuulam nyo yan. Sa verse 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng iyong Ama sa kalangitan na kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yamang talastas ng inyong Amang sa kalangitan na kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam naman pala ni Lord, bakit kailangan pa mag-pray? Di ba? Maraming sabi gano'n Pastor, alam naman pala ni Lord, bakit kailangan pa mag-pray? Dapat provide na niya. Kung talaga namamahal siya, dapat ipagkaloob na lang niya. Kahit hindi ko po hiningi, dapat bigyan niya po niya. Ang tanong, binibigyan mo ba siya ng puwang sa buhay mo ng mga kilos? Hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon, hindi niya ma-express yung love sa'yo. Halimbawa sa binata, hindi totally niya mararamdaman at ma-express yung kanyang nararamdaman sa isang dalaga, kung yung dalaga hindi niya bibigyan ng pagkakataong, bigyan ng chance na ma-prove na lalaki yung kanyang nararamdaman. Tama. Kaya kita nyo, ang dami may tama. Ano ba yan? Di ba? Oo, di ba? Ang dami may tama. Yung nararamdaman niya lang na, siya talaga dugudog ang dibdib niya. Every time makikita, parang feeling niya, wow. Yung pala MU, mag-isang umiibig, di ba? Mag-isang umaasa, mag-isang, di ba? Yung maraming kahulugan ng pag-ibig, no? Pero kung bibigyan mo ng chance si Lord sa buhay mo, makakakilos siya. Kung bibigyan mo siya ng chance, mararamdaman mo how much God loves you. Hanggat di mo sa binibigyan ng chance o binibigyan ng authority over your life, hindi maramdaman yung authority niya. Sa magulang lang, no? Pag yung magulang, hindi mo, sinara mo ang tainga mo sa kanyang authority, kahit ano sabihin ng magulang, bingi ka na. Nanay mo, ang dami na, grabe. Dinaig pa ang spoken words, kung ito lang, pero nag-spoken words na yan eh. Kaya lang,
malatin man lang nanay mo, kung hindi mo man binibigyan ng pagkakataon, yung authority niya, ay pakinggan mo, baliwala yan. Ganun din si God, no? And then, sabi po dito, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ito yun eh. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Tatanungin ko po kayo, sino po dito ang minadagdag sa buhay? Ikukumpara nyo buhay nyo noon nung hindi nyo pa sinisik ang kingdom ng Lord sa ngayong panahong ito. Ano mas gugustuhin nyo? Noon, ngayon. Bakit? May dinagdag eh. Isa nating kapatid, kusina pa lang pinagawa, talagang tuwan-tuwa siya eh. Pangarap pala niya magkaroon ng magandang kusina, nagkaroon siya ng magandang kusina. Ang hindi lang yun, hindi lang kusina, bahay ang binigay sa kanya. Diba? So, ngayon nakita ko sa mga minsan sumisilip ako no? Pasilip-silip lang kasi ako eh. Pag nasilip ko, bakit ako? Pati ulam, ang sarap. Ang kagandahan nito, hindi ka naman nag-post doon para inggitin yung kapitbahay mo. Nilalagay mo doon kasi gusto mo pasalamat sa Lord. Lord, salamat sa ginataang langka. Wow! Lalo ngayon, ang sarap ng mga ginataang mga bilo-bilo, ginataang mais. Yan, sarap niya, no? Wow! Tapos ginataang hipon na may kasamang alimasag. Wow! Sarap nun, di ba? Grabe, no? So, tapos ang sarap ng panahon yung talangka na binuro. Sasaw-saw, ilalagay mo sa kaning umuusok-usok na gano'n, no? Tapos gaganon-ganonin mo, no? Di ba? Tapos pag subo mo, wow! Yung para walang matitira talaga, grabe, no? Hagot to na max, no? Sarap. Lalo kasama mong pamilya mo, tapos may sili na may suka na may sili, may sibuyas. Ay, grabe. Nakakalimot yung mga ganong pagkain, no? No? So, and then, verse 34, kaya't huwag nyo ikabalisa. Babalikan ko muna po yun, no? Kaya sabi doon, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Nadagdagan ang buhay natin, nadagdagan yung mga blessings sa buhay natin, nang tayo po ay inuna natin ng Panginoon. Binigyan natin ng panahon ng Panginoon. Amen. Kaya nga yan, kita mo, ang dami na dagdag sa atin. Yung katabi mo na dagdagan ng ngiti, dati bilang na bilang ang ngiti. Pero ngayon, ang dami na niyang ngiti. Ang dami na niyang saya. Ang dami na dahilan para maging masaya. Kasi nga sabi doon, and all these things shall be added unto you. And in verse 34, sabi diyan, kaya't wag nyo ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. Ayan. Okay? Huwag nyo ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Dapat yung bukas ang mabalisa, hindi ikaw. Di ba? Hindi ikaw marisa ang mabalisa. Dapat yung bukas ang mabalisa. Di ba? Yan ang sabi ng Banal Kasulatan. So many people, ang problem ito, many people acknowledge that God knows and sees everything, but most people don't live their lives like it. Most people forget that God knows all and sees all. Yun lang po, no? Maraming tao madaling makalimot sa kapangyarihan, sa kayang gawin ng Lord. Someone has said that the average person is crucifying himself between two thieves. The regrets of yesterday and the worries of tomorrow. Ulitin ko po marami po, mga average person daw po, ipinapako niya ang kanyang sarili sa dalawang magnanakaw. Sa kanan, sa kaliwa. Ano yun? The regrets of yesterday and the worries of tomorrows. Dalawang magnanakaw, isa sa kanan, sa kaliwa, na numanakaw ng dapat na maging kaligayahan mo, ng buhay mo, ng saya sa iyong buhay. Kaya dapat, wag po natin hayaan yung dalawang magnanakaw ng thieves na yan, yung regrets of yesterday and the worries of tomorrow, ang siyang maghari sa ating buhay. So, mga kapatid, next time you wake up in the middle of the night, worried about something, just close your eyes and say,
Dear God, you have taught me in your word not to worry, and I'm learning to trust in you. I trust to your care right now, this problem. I give it to you. Take it. Ang tawag po doon ay faith. Dear God, you have taught me in your word not to worry. Tinuruan mo ako hindi mag-worry. I'm learning to trust you. To trust in you. Now I trust to your care right now. This problem na meron ako, I give it to you and take it. Lord, kayo na po ang maging may-ari ng aking mga problema. So live today for Him. Put Him first in all things. Don't allow the worry and noise of today's event gets in the way of your love for trust in and devotion to Jesus Christ. Kahapon, ang iniisip po natin, paano tayo hindi maiipit sa traffic dahil sa event na dadaanan natin. Dumaan po kayo kanina. May traffic po ba? Ang luwag. Yung worry natin kahapon, nasagot ngayong araw na ito. Walang traffic. Kasi umulan. Yung mga tao natakot lumabas. Don't allow the worry and noise of today's events get in the way of your love for trust in and devotion to Jesus Christ. And to end this, mga kapatid, learn to trust in Him, live today for Him, and live tomorrow to Him. Reading po. Learn to trust in Him, live today for Him, live tomorrow to Him. Amen? And bago mo po kayo bitawan, bago ko po tayo umawit, gusto ko po ibigay po sa inyo, ito po yung tema natin this coming June. June bride? No. Jesus bride. Time to prepare. In Ephesians chapter 5 verse 27, that He might present her to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle of any such thing, but that she should be holy and without blemish. July is our anniversary month. So June is our preparation as a church, as a bride of Christ. Na tayo po, lalong maganda po sa ating anniversary. Prepare natin ang todo ng ating sarili to thank the Lord, our bridegroom. No, ang ating asawang lalaki, Jesus, para sa pagharap natin. Wow. Press into God's presence, embrace His presence, desire His presence, cultivate our love relationship with God. Rejoice in His presence, desire a fresh refilling of the Holy Spirit during this Pentecost. But of course, we must give, pause, reflect, self-evaluate, repent, be reproved, and be made ready for the bridegroom, because the bridegroom is coming soon. Amen? Tayo po lahat ito ngayon. Like you love me, 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 like you love me. Always something trying to steal my mood, not to kill my groove. Just when I hear a voice whisper through the noise that paints a bigger picture in me. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget you tells the sun to shine. Every morning, every night, every second thought about tomorrow's waste of time. Oh, you give the sparrows everything they need. You light the stars and you paint the leaves. Yeah. You taught the lilies with your majesty, and you don't even love them like you love me. But you don't love them like you love me.
Who am I in light of everything? That you would choose to set your eyes on me. It blows my mind to think that you know my name, and I'm adored by the King of Kings. The heavenly clouds come into my mind. I won't forget that you touch the sunshine. And every word, every night, we take a thought about tomorrow's space and time. Oh, you give the sparrows everything they need. You light the stars and you paint the leaves. Yeah. You know the lilies with your majesty, and you don't even love them like you love me. Oh, you give the sparrows everything they need. You light the stars and you paint the leaves. Yeah. You know the lilies with your majesty, and you don't even love them like you love me. No, you never love them like you love me. Oh no, like you love me, like you love me, like you love me, like you love me. Break it down one time, break it down two times. Hey, listen up. Why should I worry? Why should I care? 'Cause nobody loves me, no, like you love. Why should I worry? And why should I care? Every second thought about tomorrow's wasted time. Everybody say, you give the sparrows everything they need. You light the stars and you paint the leaves. Hey. You know the lilies in your majesty, and you don't even love me like you love me. Oh, you give the sparrows everything they need. You light the stars and you paint the leaves. Hey. You know the lilies in your majesty, and you don't even love them like you love me. No, you don't love them like you love me. Oh no, like you love me, 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 like you love me. Amen. Okay, before we close in prayer, yung po mga mga anak, no, na kasi ngayon po ang hirap po natin pag Baccalaureate Sunday kasi hindi po sabay-sabay yung graduation, yung end ng klase. So, but gusto rin po natin take the opportunity to recognize yung mga kabataan po natin, mga bata po natin na may pagkilala, mga gagraduate. I-connect niyo po sa mga mentors nyo and sa mga Kids Zone teachers, sa ating Kids Zone principal, sa Sister Edna, para po may consolidate po natin. Ay kahit pa paano, kita niyo po, nagagawa po tayo ng mga mabati ang mabuti na ating pong kinikilala yung mga bagay na yan. So, para po maisama natin yung anak nyo, ay pakiconnect lang po sa mga mentors, no? Gusto po nating ma-appreciate, ma-recognize po yung mga effort ng ating mga bata, mga kabataan. Okay, so sige po, tayo po ay manalangin. Father God, salamat po dahil tunay nga po kayong Diyos na lagi nandyan, na nakakita, Panginoon, na amin nararanasan, naramdaman. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, binigay mo sa amin ang mensahe about worries. Na wag po kami mag-worry, Panginoon, bagkos kami, Panginoon, ay lalong mag-focus sa iyo, kumapit sa iyo, Panginoon. Pagkatiwala sa lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, lahat ng worries, nagbibigay sa amin ng worries, ito man po ay pangangailangan, ito man, Panginoon, ay bayarin, ito man, Panginoon, ay mga kailangan ng mga bata sa school, sa mga requirements, mga projects, sa nalapit na mga exam. Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo po namin pinagkakatiwala. Mga pangailangan everyday, kakainin, ano mga, Panginoon, yung kalusugan, Panginoon. Lord, sabi mo nga, sa iyo po namin pagkatiwala. Lord, inilipat na po namin sa iyo yung ownership ng mga worries na ito.
Dahil kayo po mismo nagsabi sa amin, Panginoon, ilagak po namin, dalhin po namin sa iyo lahat ng alalahanin at kayo, Panginoon, magbibigay sa amin ng kaaliwan, magbibigay sa amin ng kapayapaan. Kaya, Panginoon, iniiwan na po namin sa iyo lahat ng ito. Alis kami, Panginoon, na may lakas, may pag-asa, meron kami, Panginoon, na katatagan, Panginoon, at may pinanghahawak kami mga pangako mula sa iyo. Kaya, Panginoon, sa aming pag-alis, Panginoon, alis kaming anak mo nagtagumpay. Anak mong pinalakas mo, anak mo, Panginoon, binigyan mo ng ngiti at dahilan para maging masaya. Para pag makita ng mundo, Panginoon, ang sarap na maglingkod sa iyo. Sa paglilingkod namin sa iyong kaharian, Panginoon, ikaw ang magdadagdag, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Kaya, Panginoon, muli, sa iyo po namin nabilin ang aming mga pansamantalang pag-iwahiwalay. Iyo nga po pagkaloob ang aming ang pag-iingat sa bawat isa. At iyo nga po ikaw na yung pagkapala. Now again, may the Lord bless and keep you, make His face to shine upon you, give you more favors, blessing, and open doors blessing be with you all. In Jesus' name, amen and amen. Good morning, God bless you. Once again, to God be the glory.